natin ang Panginoon. Alam nyo, kaninang umaga, paggising ko, kasi ako po, paggising ko, ang gusto ko lumalabas sa bibig ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya kaninang umaga, sabi ko, Lord, thank you. Pero alam nyo, meron akong pinagpe-pray sa Lord at parang hindi ko naririnig yung boses ng Panginoon. Hindi ko alam yung sagot doon sa prayer ko. Nung mga nakakailang araw, kahit nung gabi, hindi ako sinasagot ng Lord doon sa prayer ko. Pero alam nyo kanina, sabi sa akin ng Panginoon, sabi niya sa akin, Angie, kailangan ako ng tao. Yun po yung word na narinig ko paggising ko ng umaga. So habang nagpe-prepare ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, alam naman namin yun kailangan ka namin. Ako mismo kailangan kita. Tapos sabi niya sa akin, G, kailangan ako ng mga tao. So, sino po ba rito ang hindi nangangailangan sa Diyos? Kaya lang minsan, alam natin na kailangan natin ng Panginoon, pero hindi tayo nagre-rely sa Kanya. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya, hindi natin naririnig ang boses ng Panginoon. Kasi alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, life is not predictable. Maraming mga ups and downs sa buhay po natin. Kahit ngayon, naniniwala ako, di ba, na hindi lahat dito na ang buhay ay maganda. Meron dito, matagal ka nang nasa sa baba. Ibig sabihin, hindi maganda ang situation mo for so many months o years na. Hindi maganda ang situation mo. Gusto nating mag-rely sa Panginoon. Kaya lang, nasasabi lang natin na nagdedepende ako sa Panginoon. Nasasabi natin na nagdedepende ka sa Lord, pero hindi ka pa nga sure kung nagdedepende ka sa Panginoon. Kapag ka maganda ang situation ng buhay mo. Kasi madaling mag-rely sa Lord kapag maganda ang situation mo eh. Amen po ba? Pero paano kapag ka ikaw ay nakakaramdam ng yung difficulties sa buhay po natin? Eh di ba dapat, pag nandun tayo sa down ng buhay po natin, it is more important to rely or trust the Lord. So, dapat tayong magtiwala sa Panginoon. So, naalala niyo po ba yung the last time na ma-experience niyo yung difficult and challenging situation? Kung naaalala niyo po. Kasi ako, lagi kong naalala, kapag ako dumadaan po ako sa problema, lagi kong naalala yung mga difficult times. Ano ang ginawa sa akin ng Lord? Kaya lang, hindi mo makikita na may ginawa sa iyo ang Panginoon kapag hindi ka marunong magtiwala sa Kanya. Kasi baka isipin mo na, oy, kaya ko naman eh. Kasi maganda business ko. Eh paano nabaligtad ang situation? Dati ang lakas ng business mo, tapos biglang, bakit ganon? Parang kulang na kami sa budget, kulang kami sa ganito, dami namin babayaran. Dumarating ka doon sa time na yon. Pero instead na mag-worry ka, di ba dapat lalo tayong mag-rely sa Panginoon? Kasi marami dito katulad na sinabi ko kanina, baka mamaya nandun ka ngayon sa middle. Hindi ka na nakaalis dyan. Nasa middle ka ng situation na ito ang nararamdaman mo, parang hopeless. Marami sa atin hopeless na eh. Diba? Pero gusto kong sabihin sa inyo na God never changed. Hindi nagbabago ang Panginoon. He is the same God yesterday, today, and forever. Ako, lagi ko lang inaalala kung ano yung mga natutunan ko, kung ano yung mga narinig ko, kung ano yung maganda, ina-apply ko talaga sa buhay ko. Pero, kailangan, ang i-apply natin sa buhay po natin ay yung naka-align sa Word of God. Ito ba yung will ng Lord? Naka-align ba ako sa Word? Maganda nga ang nangyari sa kanya, pero naka-align ba sa Word ang buhay niya? Naka-align ba kay Lord? Nagre-rely ba talaga siya sa sarili niya? O magaling lang siya? Diba? Meron tayong ganon. Pero kahit nandun ka sa situation mo, minsan nagtataka ka eh, bakit parang hindi na ako makaalis dito? Lagi ka malungkot. Diba? Kasi ako alam nyo yung kalungkutan, hindi ko yan, pag nararamdaman ko yung kalungkutan, nalulungkot ako. Pag nasa bahay ako, minsan nalulungkot ako, kahit nandiyan si pastor. Minsan nga kahit nagpapatawa siya, may time na nalulungkot ako. Alam nyo, ang lagi ko sinasabi, no,
bakit ako malulungkot? Meron akong Diyos na nagmamahal sa akin. Diba? Bakit ako matatakot? Merong Diyos na nagmamahal sa akin. Yung Diyos na nagmahal sa akin noon, bago akong nakakilala sa Panginoon, yung pa rin yung Diyos ko ngayon. Yung pa rin yung Diyos ko bukas. Kaya, bakit ako matatakot? Amen? Kasi may kulang May nawala sa buhay ko. Diba? Dati mayaman ako, pero ngayon bankrupt ako. He is the same God. Diba? Nung nagkapera ako, nung nabankrupt ako, kung iisipin natin, He is the same God. Diba? Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, o kaya magpe-pray ka, na sasabihin mo na, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? Sana kung tinatanong mo, Lord, bakit nangyari sa akin to? Ano ang dapat kong gawin? Diba? Nag-iisip ka. Kaya kahapon, hindi ako makarinig ng boses ng Panginoon, pero kaninang umaga, kinomfort niya ako kaninang umaga, na sabi niya, Angie, kailangan kailangan ako ng mga tao. Kailangan ako ng mga taga-dulos. Bawat family, kailangan ako. Sabi ko, Lord, nire-replace na ba nila ang position mo, ang role mo sa buhay ng bawat isa sa amin? Ayokong mangyari yon, Lord. Kaya sabi sa akin ng Panginoon, introduce mo uli ako sa congregation, introduce mo uli ako doon sa dulos. Kasi alam nyo, kaya tayong bigyan ng Lord ng firm foundation. Kahit na ang situation mo ngayon, unsteady. Kaya kang bigyan ng Lord ng firm foundation. Ang buhay natin pwedeng maging maayos for a season. Pero paano pag nabaligtad dyan? Kung ang sa trabaho mo hindi na satisfying. Nalulungkot ka na dahil hindi ka na satisfied sa trabaho mo. Ang tagal mo nang nagwo-work. Pero bakit wala kang satisfaction doon sa trabaho mo? Tapos yung kaibigan mo, hindi ka na nag-e-enjoy. Diba? Yung family mo, may problema ka sa family mo. Yung finances mo, yung health mo, parang hindi yata ayos. Pero all of a sudden, diba, nabaligtad ang situation. So ganito lang yan ayos, pwedeng mabaligtad. Pag hindi ayos, pwedeng mabaligtad. Amen? Pero pwede ba, Lord, na hindi na siya mabaligtad? Kung ano ako ngayon, dapat ganun na. Kung bless ako ngayon, dapat blessed na. Kasi hiningahan tayo ng Panginoon Binigyan tayo ng Lord ng buhay. At ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon, grabe talagang perfect. Kasi pag sinabi ng Lord, iningahan ka ng Panginoon at nagbabasa ka ng Bible, which is the Bible, isiningahan ng Panginoon, perfect yan. Dumating ka man sa problema, hindi ka matitinag dahil meron kang firm foundation. Amen? So kaya tayo natitinag kapag tayo ay may problema kasi hindi nga firm yung foundation natin. Hindi ka nagre-rely talaga. Hindi ka talaga nagtitiwala sa Panginoon. Kaya pag nabaligtad ang situation, may nangyari sa iyo na hindi maganda sa trabaho mo, grabe natatakot ka na. Pero bakit nung ang ganda na nangyayari sa iyo, hindi ka natakot? O kaya natatakot ka na, naku, baka mamaya, ganito, ganyan. Hindi Di ba? Ang sabi ng Bible, in all circumstances, give thanks to the Lord. Ang laman ba ng bibig mo, ang lumalabas ba sa bibig mo ay pasasalamat sa Panginoon o puro reklamo sa Lord? Lord, ayoko na. Sana nga pag sinabi ng bawat Christian kay Lord na, Lord, ayoko na, kuhanin na ng Panginoon Siguro wala nang magsasabi sa atin na, Lord, ayoko na. Lord, pagod na ako. Sana pag sinabi mo na pagod ka na, kuhanin ka na ni Lord hindi Pag nagkasakit ka, Lord, bakit mo? Di ba pagod ka na, anak? O yan ang way. Magagalit ka pa sa Panginoon. So, yung dating feeling secure ka, then na-shake ka ngayon. So, hindi na secure yung nararamdaman mo. So, ano ang gagawin mo? Amen? Kaya pala yun ang word sa akin ng Lord. Angie, kailangan ako ng mga tao. So, ano ang gagawin natin? In any situation, we need to rely on God. We need to trust the Lord. Kahit ano man ang situation mo. Kahit ikaw ay nasa magandang sitwasyon ngayon, you need to rely on God.
Kung nasa pangit na situation ka, you need to rely on God. Amen? You need to trust God in all circumstances. Give thanks to the Lord. Yun ang sinasabi ng Bible. Paulit-ulit na sinasabi sa atin yan. If we read, kung nagbabasa ka ng Bible, kung nag-meditate ka ng Word of God. Pero, how to rely on God through difficult times. Kasi mahirap yan eh. Paano tayo magtitiwala sa Panginoon kung hindi naman natin naiintindihan ang nangyayari? Alam nyo ba na maraming Christian hindi naiintindihan ang nangyayari sa kanila? Kaya, para bang, Lord, bakit ang situation ko hindi nababago? Ako naniniwala ako na kapag ikaw ay Christian at nagtitiwala ka sa Panginoon, nagre-rely ka sa Diyos, hindi pwedeng ang situation mo ay laging ganyan. Mababago ka. Dahil ang sabi ng Bible, from glory to glory. Nabe-bless tayo ng Panginoon from glory to glory to glory to glory. Hindi ka kailangan matapos sa ganyan. Sabi mo, meron kang sapat na kinikita. Nakakakain ka 3 times a day. O more than 5 times a day. Hindi lang ganyan dapat. Nakakakain ka once a week ng karne. Hindi lang dapat ganyan. Dapat more than enough. Hindi tayo nagkukulang. Dahil ang sabi ng Bible, the blessings of the Lord makes one rich, and He add no sorrow in it. Kaya lang bakit puro sorrow? Bless ka na ng Lord eh. Bakit napipighati ka pa? Amen? Bakit hindi pwedeng makontento ka sa kalagayan mo yan pagpasalamat mo kay Lord? Lord, bless ako. Kasi ang ganda ng buhay mo, nakakaalis ka, nakakakain ka nakakapag-Starbucks ka. Alam nyo ba, maraming mga tao hindi nakakapag-Starbucks. Ako, pag pupunta ako sa Starbucks, sasabihin ko, Lord, salamat, nakakapag-Starbucks ako. Dahil ko yung iba. Diba? Pag pupunta ako sa mga ibang restaurant na magaganda, Lord, salamat, nakakakain ako ng masarap na pagkain. Hindi lahat nabibigyan ng privilege na makakain ka sa isang masarap na restaurant. Pagka pupunta ako sa ibang bansa, sasabihin ko, Lord, salamat. Grabe, nakasakay na naman ako ng eroplano. Ang ganda ng buhay ko. Ang sarap ng buhay ko. Kahit sabihin mo ng ministry yung pupuntahan namin. Pero sabi ko nga, bihira yung binibigyan ng chance ng Panginoon na magamit ka sa ministry. Amen? Kaya ako nagpapasalamat ako sa Lord na nagagamit niya ako sa ministry. Kahit sabihin mo na hindi lahat ng gusto ko nakukuha ko. Hindi lahat ng gusto ko nakukuha ko. Pero hindi ako nagtatanong sa Lord, Lord, bakit hindi ko nakukuha yung gusto ko? Nagsiserve ako sa iyo. Ayoko sabihin sa Panginoon yun. Parang ang yabang ko, no? Nagsiserve ako sa iyo, Lord, tapos hindi ko makukuha yung gusto ko. Eh, sabi mo sa Bible, all the things that I need shall be added. Hindi. Lord, etong nararanasan kong to. Nagpapasalamat ako sa iyo. Amen? Meron akong hininga, meron akong boses, malakas ako, Panginoon. Papasalamat ako sa iyo. Ano pa ba ang kulang sa buhay ko? Siyempre, pag tumatanda ka, minsan sumasakit ang tuhod mo. Di ba? Pero, hindi laging masakit dapat. Lord, pasalamat ka nga, may tuhod ka eh. Amen? Ay, sakit ang balakang ko. Pasalamat ka, may balakang ka. Eh, pag wala ka ng balakang, wala nang sasakit. Amen? So, ano ang gagawin natin? What does it mean to rely on God? So, relying on God is completely trust and depend on God's power. Nagde-depend ka sa kapangyarihan ng Diyos, nagde-depend ka sa guidance ng Panginoon, nagde-depend ka sa provision. Kasi ako nga sabi ko dun sa apo ko kagabi nag-uusap kami. Kasi matutulog na kami, nag-uusap kami ng apo ko. Sabi ko, alam mo, anak, apo, sabi ko gano'n. Sabi ko, ang nagpo-provide sa iyo, hindi kami. Ginagamit lang kami ng Lord. Pero ang provision galing lahat sa Panginoon. Kaya sabi ko kay Luke, Luke, lagi kang mananalangin sa Lord na i-bless kami ng Panginoon, pagpalain kami ng Lord, mag-rely kami doon sa power and guidance ng Lord para ikaw ay mabless. Gusto kong makita mo yung blessings ng Lord sa amin, kahit bata ka pa lang, makita mo yung blessings ng Lord. Pero alam mo, Luke, kaya nangyari ito sa amin, kaya kami binless ng Lord,
Dahil may ginawa kami. May ginawa kami. Ano yung ginawa namin? Look, sumunod kami sa Kanya. Nagtiwala kami sa Kanya. Kahit wala kaming pera, patuloy kami sa ministry. Nagsiserve kami. Di ba sabi nga ni Pastor, hindi naman kayo sa Diyos nagsiserve eh. Oo, nagsiserve tayo sa Panginoon. Yun ang lagi nasabi siya, Lord, gusto ko mag-serve sa'yo. Pero, paano mo pagsiserve ang Diyos kung walang tao? Amen? Ang sabi ng Bible, pag pinakain mo ang kapatid mo, di ba? Ang kapwa mo, pinakain mo ang Panginoon. Kapag naglingkod ka sa kapwa mo, naglilingkod ka sa Diyos. Kaya, kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng isa't isa. At kailangan nating mag-serve sa bawat isa. Kaya itong church na ito ay Bible-based church. Ang church natin, naka-align tayo sa Word of God. Hindi tayo nagkakamali. Kaya huwag niyo sabihin na bakit ganito ang church. Wala ka pa nga ginagawa sa church, nirereklamo mo na. Bakit ganun ang cell group? Wala ka nga ginagawa sa cell group, nirereklamo mo pa ang cell group. Amen? Ba't ganun ang leader ko? Bakit ano ka ba? Amen? Ang dami nating reklamo. Pero yung relying on God is completely trust and depend on God's power, on God's guidance and provision sa lahat ng aspects po ng buhay po natin. Dahil lahat ng aspects ng buhay po natin, God will take care of it. Lahat yan. Ang Diyos ang bahala. Emotionally, si Lord ang bahala. Physically, si Lord ang bahala. Diba? Financially, spiritually, si Lord ang bahala. Kaya, bakit tayo matatakot? Kasi Lord, wala na akong pera eh. Alam nyo, na-experience ko yan. Wala akong pera, nagba-Bible school ako. Pero doon sa Bible school, kinausap ka pa ng Panginoon, lahat ng pera mo, ibigay mo doon sa tao na yon. Siyempre, nakakagulat yun. Ay, hindi galing kay Lord yun. Kaya lang alam ko eh, nararamdaman ko galing to sa Panginoon. Hindi naman ako tuturuan ng demonyo na ibigay mo lahat ng pera mo. Diba? Ang demonyo, greedy yan eh. Hindi yan na tumutulong sa mga nangangailangan. Alam mo, nung binigay ko lahat ng pera ko sa kanya, tagtira lang ako ng pamasahe, grabe ang blessings na binigay sa akin ng Lord. Diba? Sabi ko, Lord, kung hindi ako sumunod, wala kaming pagpapala. Kasi ang blessings natin, nakasunod sa obedience natin. Ang maganda, dito sa iba ha, hindi na nga kayo nagpapagamit kay Lord eh. Pinagpapala kayo, pero kayo pa yung pasaway. Diba? Nakikita nyo na yung blessings ng Lord sa inyo. Alam nyo, every time na nakikita nyo yung blessings ng Lord, dapat lalo kayong magpagamit sa Panginoon. Lord, gusto kong magpagamit sa iyo. Saan ba ako pwedeng gamitin, Lord God? Nangangailangan tayo ng mga cell leaders dito. Diba? Kaya sabi ko nga, kung ikaw may problema, lumabas ka sa comfort zone mo. Tumingin ka doon sa labas. Mag-cell leader ka. Sumama ka sa cell leader mo, makikita mo, grabe pala, pinagpala pala ako ng Panginoon, mas blessed pala ako. Alam nyo, every time na may problema ako, lumalabas ako sa comfort zone ko. Kasi baka mamaya, kontento na ako dito. Di ba? Kasi blessed na ako eh. Pero alam nyo, every time na blessed ako, lumalabas ako sa comfort zone ko. Kasi alam ko, marami pa tayong dapat gawin for the glory of God. Amen? Kaya, to rely is to believe in reliability, truth, ability, or strength of something. So, when it comes to trusting God, that means believing in His reliability, His word, His ability, and His strength. Nagtitiwala nga tayo sa lakas ng asawa natin eh. Pero bakit sa lakas ng Lord, hindi ka nagtitiwala? Nagtitiwala ka sa guidance ng asawa mo, ng pamilya mo, diba? Ng trabaho mo, ng boss mo. Pero bakit sa Lord hindi ka nagtitiwala? Amen? Kaya pag nawala ang trabaho mo, bagsak ka. Kasi hindi ka sa Lord nagtiwala. Pag nawala ka ng asawa, bagsak ka. Kasi hindi ka nagtitiwala sa Lord. Pwede ba sabihin ng Panginoon sa'yo, anak, binigay ko na sa'yo ang lahat. Hindi pa Lord, hindi mo pa binigay. Kinuhanan mo nga ako eh. Yan, madalas nakikipagtalo tayo. Pero, ang sabi ng Bible, God cannot lie.
Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Pumunta po tayo sa Numbers 23, verse 19. God is not a man that he should lie. So, ano ibig sabihin nito? All His promises are true. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Perfect. Pag sinabi sa akin ng Panginoon, pagagalingin kita, Angie, gagaling ako. Pag sinabi ng Panginoon, ibe-bless kita, Angie. Ang una-una pa naman sasabihin sa iyo na sinabi sa atin ng Panginoon, God blessed you. Di ba? Yung pa yung una, ba't hindi mo tanggapin yung blessing ng Panginoon? Pag si Lord nag-bless, perfect. In Titus chapter 1 verse 2, ang sabi rito, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. So, hindi ka pa lumalabas dito sa mundong ito eh. May pangako na ang Panginoon, may mga promises na siya sa atin. Kaya lang, bago mo makuha yung promises ng Diyos, may gagawin ka. Amen? Parang ako ba yung anak ko, salbahe sa akin yung anak ko, gagawin ko, sige, ibe-bless kita, ibe-bless ka. Oo, ibe-bless ko siya, pero hindi yung blessing to the max. Hindi yung perfect blessing. Amen? Kailangan sumunod ka muna. Amen? Kailangan bago mo makuha yung gusto mo, sumunod ka muna. Amen? Ako, bago ko makuha yung gusto ko, bago ako naalis sa kahirapan, kami ni Pastor Rudy, sinunod muna namin ang Panginoon. At naniwala kami na kayang baguhin ng Diyos ang buhay po namin. Amen? Trusting in Him means believing what He says about Himself, about the world, and about you is true. Totoo yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Trusting God is more than a feeling. Gusto kong sabihin sa inyo trusting God is more than a feeling. It is a choice to have faith kung ano yung sinasabi niya doon sa sitwasyon mo ngayon. Ano ba yung sinasabi ng Lord doon sa sitwasyon mo? God cares about your feelings and circumstances. Pero ang feelings at saka yung circumstances ng buhay po natin, pwedeng mabago yan. So, hindi po natin ini-ignore yan. Pwede yan talaga malungkot ka. Hindi tayo nagpe-pretend. Pero, yun nga, trusting God is living a life of belief. Naniniwala ka at nag-o-obey ka sa Panginoon kahit na ang situation mo ay very difficult. Hindi lang yung, kasi maganda ang buhay ko ngayon, magse-serve ako sa Lord. Yung iba nga, maganda ang buhay, ayaw mag-serve. Tapos sasabihin, pagka nandun na, Lord, magse-serve ako sa'yo. Hirap na hirap ka nga mag-serve nung maganda buhay mo Tapos ngayon nagka-problema ka, nagkasakit ka, gusto mo mag-serve. Ano ka ba? Diba? Dapat, noong maayos ka, nag-serve ka na sa Panginoon. At kahit na ngayon, hindi ayos ang situation mo, patuloy pa rin tayong mag-serve sa Panginoon. Amen po ba? Di ba pwede? Pwede naman talagang gawin natin yun Kami ba, dahil kala nyo nagsiserve kami sa Lord dahil maayos ang situation lang namin ngayon? In good times and bad times, tuloy kami. Dahil ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Binigay na work ng Lord para sa amin. And we need to obey the Lord in good times and bad times. Hindi ako pwedeng magduda na, hindi ako effective kasi may problema ako. Kahit may problema ako, pwede akong maging effective to share the word. Amen? Pwede ako maging peacemaker kahit may problema ako. Lalo na pag wala akong problema. Siyempre, mas lalo mong na-enjoy yung ginagawa mo dapat sa Lord. So, how to rely on God in your everyday life? Number 1, pray without ceasing. God cares for your hurts. He pays attention. So, dapat magkaroon tayo ng yung bang ma-comfort tayo ng Word of God kasi si Lord, God of the universe, nagpe-pay attention sa atin, nagke-care sa'yo, di ba? Dapat very comforting nga, huwag niyong kalimutan na ano man ang situation mo, God cares for you. Yung attention ng Panginoon, di ba? Nasa atin. Lalo kanyang hindi iiwanan kapag ikaw ay may problema. Kaya dapat alam mo kung paano ka mag-walk with God in times of problem.
Na alam mo na, Lord, hindi ka nagbabago. Ikaw yung Diyos noon nakilala ko, hanggang ngayon, ikaw pa rin yung Diyos. Never kang magbago. Lahat ng pangako mo ay totoo. So, He loves you. Gusto ko sabihin sa inyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kung ano yung pagmamahal ng Diyos sa akin, ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Hindi naman ako papayag na mahal ka ng Diyos, ako hindi ako mahal ng Diyos. At wag din kayong pumayag na mahal ako ng Diyos, tapos kayo hindi kayo mahal ng Diyos. Hindi ka lang naniniwala na mahal ka ng Diyos. Kasi may feelings tayo. Di ba? At ang feelings, grabe, hindi ka dapat magtiwala sa nararamdaman mo, ay hindi ako mahal ni Lord. Ano ba sinasabi ng Bible? He loves you unconditionally. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5, verse 17, ang sabi po rito, pray without ceasing. Alam nyo, kaya sinabi ng Bible na pray without ceasing. Para dumating man ang problema sa buhay po natin, marunong tayong manalangin. Instead na mag-worry po tayo, pray. Kaya nga tinuturuan tayo ng church natin, ng mga leader natin. Tinuturuan tayo na manalangin. Mag-pray. Pero hindi po yun sapat na nagpe-pray ka ng umaga, nagpe-pray ka ng every 15 minutes, sapat na yun para sa'yo. Ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Ibig sabihin, non-stop. Kahit ano ginagawa mo, say a little prayer to God. Ang dami mo ng problema, lalo kang manalangin sa Panginoon. Kaya nga bisa tinuturuan tayo, lumuhod ka. Isang luhod lang yan, gamitin mo yung tuhod mo. Kapag tayo ay nananalangin, instead na mag-worry ka, take time to pray and listen. Makinig ka. Lord, bakit ganon? Instead na magsalita ka, Lord, makikinig ako sa'yo. I want to hear your voice. Sa prayer natin, dapat naririnig po natin yung voice ng Lord. Amen? Kaya meron kayong naririnig na nagte-testimony, kapag narinig nyo, nayayabangan kayo kasi hindi nyo ginagawa. Ako nung narinig ko, nung bago akong Christian, at naririnig ko na may impression sa akin ng Panginoon, may sinabi sa akin si Lord, narinig ko yung boses ng Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko rin. Hindi ko sinabing ang yabang nun. Hindi ko sinabi yun. Ang sinabi ko, Lord, gusto ko rin marinig yung boses mo. Paano ko maririnig yung boses mo? Sabi sa akin ng Lord, take time to pray and listen. Kasi hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon kung hindi ka nakikinig. Amen? Ako, hindi nyo maririnig ang boses ko pag hindi kayo nakikinig. Hindi naman pwede rito na marinig nyo boses ko tapos nagkikwentuhan kayo. Kaya tingnan nyo, yung mga nagkikwentuhan, ano yung sinabi ko? Hindi nyo alam. Kasi hindi kayo nag-listen. Amen? Para marinig mo ang boses, pag may kumakausap sa akin, mamo, tatlo tayo, may nagsasalita, tapos kami nagsasalita. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Kasi hindi ako nag-take time to listen. Hindi ko binigyan ng pagkakataon na makinig ako. So, ano nangyayari? Pag tinanong ka, naintindihan mo ba ako? Oo, nagsisinungaling ka, pero totoo, hindi mo naintindihan. Ano yung sinabi ko? Wala hindi ko naintindihan. Kasi hindi ka nakinig. Amen? Ganon si Lord sa atin. Nananalangin ka pa lang, alam na ng Lord yung situation mo. Kaya lang, gusto ng Lord, manalangin ka para mag-rely ka sa Kanya, dumepende ka sa Kanya. Kaso, salita ka ng salita, hindi mo binigyan ang Diyos ng pagkakataon na marinig mo ang boses niya. Amen? Para ma-comfort ka. At gusto ko sabihin sa inyo, God is bigger than your circumstances. Alam nyo, kahit meron kayong 10 million ngayong oras na to, meron kayong 10 million. Mas malaki sa 10 million ng Diyos. At kung may problema man kayo ngayon, mas malaki ang Diyos sa problema mo. At kung meron kang sakit ngayon, mas malaki ang Diyos doon sa sakit mo. Ano man ang problema mo sa bahay ninyo, sa asawa mo, sa mga anak mo, mas malaki ang Diyos sa problema mo. Amen? Hindi kayo higit sa laki. Ang problema, hindi higit sa laki yan sa Panginoon. Ang pera mo, hindi higit yan. Ang lakas mo, hindi higit yan sa Lord. God is bigger than your circumstances, than your strength. Amen? So, we need to pray. He is always faithful. Hindi siya nagbabago.
Pero gusto ko sabihin sa inyo ha, hindi lang pag may problema tayo, tsaka ka mananalangin. Even without problems. Masaya ka, pray. Ano ba sabi ng Bible? Pray without ceasing. Hindi naman sinabi ng Bible na pag may problema ka, pag masaya ka, pag marami kang pera, huwag ka na manalangin. Kasi pwede ka na i-comfort ng pera mo. Hindi. Ang sabi ng Bible, in every circumstances, pray. Pray without ceasing. Pray. Sabi mo sa katabi mo, pray. At alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo, ang prayer, dapat vitamins natin yan. Pampalakas. Hindi yung nanalangin ka, iyak-iyak ka pa sa Lord. Diba? Iyak ka ng iyak sa Lord. Tapos pagdating mo, parang walang nangyari. Hindi. Ako, when I go to prayer, diba? Lumalakas ako. Hindi pwedeng manghina ako. Kahit sabi mo corporate prayer natin. Pag ako nag-pray, pumasok ako sa presence ng Lord, kailangan lumakas ako. Dahil hindi totoong nagpe-pray ako. Hindi totoong nakakapasok ako sa presence ng Lord kapag nanghihina ako. Amen? Vitamins ko yan kapag narinig, lalo na pag narinig natin yung boses ng Panginoon. Number 2, everyday yung sinasabi ko sa inyo, everyday. Ano ang gagawin natin? Number 2, spend time with Him. Ito na naman, paulit-ulit. Read your Bible. Meditate the Word day and night. Seek truth in Scripture. Lagi nating naririnig yan. Di ba? Naririnig nyo? Lagi nyo naririnig. Ginagawa nyo ba? Nagbasa po ako ng isang araw. Ngayon, ano ang sabi ng Bible? Read your Bible, meditate day and night. Seek truth in Scripture. Kailangan natin ng strong foundation sa Word of God. Kasi alam nyo, yung Bible, yung sabi ni Pastor sa atin, noong Sunday, naririnig na rin natin ito, na ito ay love letter ng Panginoon para sa atin. It is God's unfailing, unchanging Word. Hindi nagbabago ang salita po ng Diyos. Alam nyo, kanina nga, pumasok sa isip ko na every time na magbabasa ako ng Bible o magpe-pray ako, parang naalala ko si John, di ba? Na lagi siyang nakadikit sa Panginoon. Na lagi siyang sumusunod sa Lord. Yung gumaganyan pa siya sa balikat ng Panginoon. Parang sabi ko, Lord, gusto ko yung gano'n, na very intimate ako sa'yo. Yung very close ako sa'yo. Yun ang gusto kong mangyari sa amin ng Panginoon. Hindi yung dahil kaya ka close sa Lord, dahil kukunin ka na ng Panginoon. Hindi yung every time na pumasok ako sa presence mo, mararamdaman ko talaga yung pag-ibig mo, Lord. Mawawala yung problema mo, di ba? Na hindi ko naman sinabi na mawawala yung problema mo, na kahit may problema ka, masaya ka, patuloy ka pa rin nagsiserve sa Panginoon. Na kahit ang buhay mo ay umikot, di ba? Kahit ang buhay mo ay umikot, darito ka ngayon sa baba, pero nakakapag ano ka pa rin sa Panginoon, yung ba tawag dito, nakakapag yung bang nalalambing mo rin ang Panginoon, nalalambing mo pa ang Panginoon. Di ba? Kasi di ba ang mag-asawa, pag may problema yan, wala nang lambingan, sigawan na yan. Hey, lalo na pag tumatanda na, 40 years nang magkasama, o yan, mga 20 lang eh. Pag hinawakan, hey, ano ba, ba't mo ako hinahawakan? Diba? Tayo, kahit 20 years, 30 years na tayong Christian, gusto mo pa rin, naglalambing ka sa Panginoon. Pero, sabi nga sa akin ni Lord, gusto mo, naglalambing ka sa akin, sa asawa mo, hindi ka makapaglambing. Diba? Sa anak mo, hindi ka makapaglambing. Di unahin mo silang lambingin, tsaka mo ako balikan. Sabi sa akin ng Lord, oo nga no, diba? Paano ko maipapakita na kay Lord, ang bait-bait ko? Lord, gusto ko lagi kita kasama. Pero yung asawa mo, ayaw mo makasama. Ayaw mo nga makita yung mukha eh. Uy, alam mo, mukha ka ng demonyo. Di ba yung asawa mo, kung nagbabasa ka ng Bible, create ng Diyos according to His image and likeness, tapos sasabihin mong demonyo. Di ba? Yung nanay mo, create ng Diyos according to His image and likeness, tapos sasagot-sagutin mo. Grabe, no? Hindi ka ba nahiya? Na yung image ng Lord, sinagot-sagot mo?
hindi mo sinusunod. Gusto mo sumunod sa Panginoon, pero nanay mo hindi mo sinusunod. Tatay mo hindi mo sinusunod. Di ba? Yung ikaw yung anak, gusto mo ikaw ang magpakananay, magpakatatay. Yung ikaw ang masusunod sa bahay. Amen po ba? So, yung kailangan, yung intimate relationship natin sa Lord, naka-align ka sa prayer at saka sa Word of God. Hindi natin inaalis yan. Sabi ko, Lord, parang nakita ko, meron na akong message dito eh. Sabi ng Panginoon, kailangan ako ng tao. Paano natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo nagpe-pray? Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Paano ka sasaya sa buhay mo kung hindi mo nararanasan yung presence ng Lord? Hindi nyo ba alam, ang presensya ng Panginoon ang nagpapasaya sa atin. So, paano kung may experience yung presence ng Lord? Pray and read your Bible. Di ba? Ang sabi sa Psalms 19 verse 10, ang sabi rito, they are more than precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. Ganyan ang Panginoon, precious than gold. Mas mataas siya sa gold. Amen? Mas mataas siya sa silver. Mas matamis siya sa honey at saka sa asukal at kahit sa stevia pa yan. Yung sweetness ng Lord, hindi ka madadiabetic dyan. Hindi ka magkakadiabetes. Hindi ka ma-high blood sa Word of God. Alam nyo, kaya tayo nagkakasakit, kulang tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kasi hindi ka na nagiging masaya. Pero alam nyo, marami akong nakita. Totoong Christian, totoong na born again, totoong binago ng Diyos ang buhay. Nagkasakit. Nung nagkasakit, lalong nag-serve sa Lord. Amen? Nung nagkasakit, lalong nag-serve sa Lord. Si Apostle Paul, di ba? Lord, sabi niya, alisin mo yung tinik. Sa akin, alisin mo yung tinik. Dahil ba doon sa tinik na yon, na magiging hindrance ba yon sa pagsiserve ni Apostle Paul sa Panginoon? Ano ang sabi ng Lord? My grace is sufficient for you. Amen? So ikaw may sakit ka, sumakit lang ang ulo mo. Hindi na ako makakapag-cell group kasi ang sakit ng ulo ko. Ay, kasi meron akong yung dito, yung balakang ko, ang sakit, hindi ako makaupo. Pero ako sabi ko, Lord, di ba naranasan ko, may lagnat ako. Nag-preach ako, nag-lead ako ng di ba? Kasi hindi naman pwede sabihin na ayoko na, hindi ako tutuloy. Kasi may sakit ako eh. Pero the more na may nararamdaman ka at nag-rely ka sa Panginoon, yung anointing babagsak sa inyo. Alam mo, minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, Pastora, pag nagpipreach ka ba, hindi ka kinakabahan? Hindi ka na kinakabahan. Alam mo, every time na nagpipreach ako, kabado ako. Alam niyo, yung tuhod ko, nag-shake na yun eh. Hindi, gusto ko lang umamin sa inyo. Ninenervyos ako dahil yung iba dyan, alam nyo ha, kaya ako ninenervyos, yung iba dyan, nakaganyan. Nakaka-nervyos kaya yun. Yung parang hindi nyo nire-receive yung word. Diba? Nagkikwentuhan, natutulog. Kanina ang dami kong nakitang natutulog eh. Kaya yung sabi ko, yung word of God, huwag yung tutulugan. Sinadya ko talaga sabihin kasi ang dami kong nakitang natutulog. Grabe no, huwag niyong gawing sleeping pills ang salita po ng Diyos. Dapat pagpunta mo rito, kahit inaantok ka, Lord, gusto kong marinig yung word. Kasi pag hindi mo narinig yung word, ikaw ang mawawalan. Amen? Hindi naman si Lord ang mawawalan eh. Hindi naman ako ang mawawalan. Kayo ang mawawalan. Amen? So, paano natin i-keep yung way natin na maging pure tayo? Kailangan i-guide tayo according to God's word. So, sasabihin mo, paano kung makikilala ang Panginoon? Yung mga pinagsasabi mo, paano kung nasaan ba yan? Nasa Bible po yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang church natin ay Bible-based church. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng pagmalakihan. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Yung iba sinasabi, alam mo sa church natin, ang daming nawawala. Dahil kay pastora. Maninisi ka pag may nawala, sa akin pa. Diba? Ako pa sinisisi mo. Diba? Ako naniniwala pag may umalis, may ibabalik si Lord. Amen? Pag may nawala,
may ibabalik si Lord. Kapag may umalis, may ipapalit. Amen? Eto ngayon, ang sabi ko, humanap ka nga ng church. Magsabi ka sa akin ng church na walang umaalis. Kahit Katoliko yan, kahit Iglesia ni Cristo, born again, pumunta ka sa CCF, tanungin mo kung walang umalis sa kanila. Tapos saka mo ikumpara yung church natin. Diba? Naniniwala ako na may aalis kapag umalis ka. Pero alam mo, pag umalis ka, may ibibigay ang Lord dito. Pag umalis ka, isa ka lang eh. Pero ibabalik ng Panginoon, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 1,000. Amen? Ganun si Lord. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya. Every day we need God's word sa buhay po natin. It's God's love letter to us. So, hindi ka magkakamali if you seek the truth sa Scripture, sa buhay po natin. Ang Bible, ang prayer, ay buhay na po natin yan. Amen? Our life. Final authority sa buhay po natin. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, ang sabi po rito, all Scripture, all, lahat. Kaya pag nagbabasa tayo, lahat. Ha? Walang pinipili. Ang sabi ni Pastor, sa dulos, bakit ganun? Ang salita ng Diyos parang buffet. Diba? Totoo yun, ang salita ng Diyos, buffet yan, unlimited. Pero, ang taga-dulos, bakit pinipili lang kung ano yung gusto? Kaya buffet di ba? Sa dami niyan, hindi mo lahat makakain. Pipiliin mo lang. Pero alam nyo, hindi tayo dapat namimili ng Word of God. Kung ano lang yung gusto mo. Ang sabi dito, all Scripture is God-breathed and is useful. Di ba? Useful. Para for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, ganun ang ganun ang Scripture sa atin. Kaya pag tinuro ang tithes and offering, sasabihin mo, ito na naman, tithes and offering. Wala ba sa Bible yun? Ay, nasa Old Testament lang yan. Gusto mong makipagtalo. Pero sa buhay mo, hirap na hirap ka, ayaw mong tanggapin ang biblical principle kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Amen? Ang pinili mo, ibang word para mawala ka sa kahirapan. Hindi naman applicable sa iyo yan. Si Judas nagpakamatay. Pipiliin mo ba yon? Lalong hindi mo pipiliin. Pero ito yung sinasabi ng Lord. Di ba? Meditate the word day and night. Ang Scripture is for teaching, rebuking, correcting, di ba? And training in righteousness. Kaya dapat nababago tayo ng Word of God. Kasi nare-rebuke ka. Hindi pwedeng laging magaganda lang ang babasahin mo, yung applicable lang sa'yo, yung gusto mo lang. Kaya pagdating sa tithing, ayaw mo na. Lalo na pag sinabi na yung first fruit offering, yung nga iba ginagawa Ginagawa sa ibang church, nagre-reklamo ka pa, wala ka na nga doon sa church na yun, nire-reklamo pa yung ibang church. Bahala sila kung nag-first fruit offering sila. Di ba? Bahala sila kung nagtatithe sila. Tayo ano ginagawa natin? Tithes and offering, ayaw nyo pa. Pero paano ka makakaalis sa kahirapan? Kaya minsan, may nagsabi sa akin Pastora, hirap na hirap po ako Sa tingin mo ba, pag binigyan kita ng pera, giginhawa ka? Amen? Nung kami gipit, hindi kami lumalapit sa iba. Nagre-rely kami sa Panginoon. Ano ba sinasabi ng Bible para umalis kami sa kahirapan? Una ko natutunan, magbigay ako ng tithes, pero ang hirap pa rin namin. Bigay ako ng offering, pero ang hirap pa rin namin. Pero naniniwala ako sa promises ng Panginoon. Hindi ito magtatagal. Ibe-bless kami ng Lord. Amen? Basta patuloy lang ako. Huwag akong magreklamo. Huwag akong magreklamo sa Panginoon. Ang daming gastos, Lord pag ako nagreklamo, grabe, madi-disqualified ako. Amen? Kaya ang tinitingnan ko, yung dulo. Hindi ako tumitingin sa gitna. Hindi ako tumitingin kung ano yung pera namin. Alam niyo, hindi ako tumitingin kung ano yung pera namin. Alam niyo kung ano tinitingnan ko? Kung ano yung ibibigay ko kay Lord. Kung ano yung ibibigay ko sa church. Kung ano yung maitutulong ko. Hindi ko tinitingnan kung eto na lang ang pera namin. Hindi ko tinitingnan yun.
Ang tinitingnan ko, Lord, saan ako makakatulong? Siyempre, nandun na yun, given na yun yung ating tithes and offering. Amen? Hindi ka na nga nagbibigay, nagre-reklamo ka pa. Tapos nagka-campaign ka pa. Di ba? Uy, alam mo, hindi ka dapat nagbibigay ng tithes. Grabe, no? Na-brainwash mo naman. Yung dating nagta-tithes, na-brainwash mo, ang daming ganyan. Dati nagta-tithes. Nung umalis ng church, ng brainwash. Hindi naman dapat eh. Hindi na tinuturo ang tithes. Doon sa nilipatan church, hindi na tinuturo ang tithing. Ilang beses nyo ba narinig sa amin yung tithing? Ngayon, narinig nyo, di ba? Pero, tanungin mo yung mga nagtatites, yung mga tapat na nagtatites. Tanungin mo kung ang buhay nila naghirap. Amen? Ako simula nung hindi ko ginagalaw yung aking tithes. Si Lord, binibigyan ako palaki ng palaki. Amen? Dati ang tithes lang kami, ganun. Pero grabe no, hindi mo nakikita. Ang daming ginagawa ng Panginoon. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, ang pera, di ba lagi nyo naririnig kay Pastor, ang pera namin hindi para sa amin. Ang pera namin for the kingdom of God. Abang ginagawa namin yun, alam nyo, lalo kaming bine-bless ng Lord. And all the things that we need, dinadagdag ng Panginoon sa amin. Amen po ba? So hindi natin, kasi kahit malaki akong magbigay, kahit sino pa dito ang malaking magbigay, mas malaking magbigay si Lord. Pero hindi ko sinasabi na kung ano yung binigay mo, gano'n, kailangan papalitan. Nasa obedience natin yun. Ha? Kung paano natin ino-honor ang Panginoon through prayer and through the Word of God. So, spend regular time with God. Amen. Kahit na nahihirapan ka ngayon, lalo ka mag-spend ng time sa Panginoon. At alam nyo, hindi pa huli ang lahat. Pwede ulit tayong mag-establish ng relationship natin sa Panginoon. Pwede ka ulit mag-start, mag-pray, magbasa ng Bible. Amen? Araw-araw, gawin mong, yung meron kang excitement sa pagbabasa ng Bible. Hindi yung dahil i-check ka lang. Nagbasa ka ba? Nakapag-Bible mapping ka ba? Minsan na-neglect natin ang Word of God sa sobrang kabisihan natin. Pero alam nyo, yung Word of God ang nagpapalakas sa atin. Kaya dalawa yung vitamins natin. Prayer at saka Word of God. Amen? Pampalakas. Hindi yung pag nagbabasa ka ng Bible, nangihina ka. The more na nagbabasa ka ng Bible, nag-spend ka ng time with God, dapat lalo tayong lumalakas. Amen po? Amen po. Kaya walang lalata-lata sa atin. Masigla tayong lahat. Amen? Hindi puro problema. Ako kasi ganito, problema ko. Pero pupunta ka sa cell group, pag gusto mo, pag-usapan yung problema mo, akala mo ba lahat ng tao matutuwa sa'yo? Diba? Patay ka paglabas mo. Pagtapos ng cell group, na-chismis ka na. Kami, kahit saan kami pumunta, may problema kami ngayon. Lalong hindi kami nagsasalita, may problema kami ngayon. Alam nyo, kaya lang namin sinasabi na may nagka-problema kami kasi tapos na. Binigyan na ng Lord ng solusyon yung problema po namin. At magiging blessing ako doon. Alam mo, sister, may time na may problema ako, ganito lang ginawa ko. Diba? Nagtiwala lang ako sa Panginoon. Paano ako magtitiwala sa Lord? Gano'n. Hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Tapos na. Hindi tayo mag-usap. Pero alam ko, makakaalis ng sakit na nararamdaman ko. Hindi yung asawa ko, hindi yung primary 12, hindi kayo, kundi ang Panginoon. Amen? Ang makakapag-alis ng lahat ng mga bigat sa puso ko. Ang Panginoon, na ginagamit lang tayo ng Diyos na maging encouragement. Di ba? Na maging encouragement sa bawat isa. So read this word. Pray without ceasing. Spending time with God in prayer and His Word, ina-acknowledge natin kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Tinawag tayo ng Panginoon para magbigay tayo ng pasasalamat. Number 3 is confess and believe. Be honest.
Allow God to remind you who He is and what He promises, and then be honest to Him. Kung ano man yung sama ng loob mo, sabihin mo kay Lord yan. Lord, nahihirapan na po talaga ako. Pero meron akong bibigay sa inyo na isang story sa Bible, doon sa book of Mark chapter 9. Meron kasing isang tatay na dinala yung kanyang anak kay Jesus para pagalingin, humingi ng healing dahil yung anak niya ay napopossess ng demon. So, nag-ask siya kay Jesus. Sabi niya, Lord, Jesus, please heal my son. If you can do anything. Ganon ang sabi niya kay Jesus. Pagalingin mo ang aking anak kung kaya mo. Sabi niya, have pity on us, sabi ng lalaki. In verse 23, matatagpuan po natin yun sa, sa verse 22. In verse 23, sabi ni Jesus, if you can, nagtanong si Jesus, if I can, diba? Kung kaya ko, na pagalingin yung anak mo, mawala sa pagkakademon possess. Ganyan tayo. Minsan meron tayong time na tinatanong, Lord, kaya mo ba akong pagalingin? Nawawala yung tiwala natin sa Panginoon. Akala mo hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Sabi ni Jesus, if you can, everything is possible for one who believes. Ang sabi ng Panginoon. So, Jesus asked the man if he did not believe that Jesus could heal. Diba? Kala mo, hindi ko kayang pagalingin yan? Ito po yung reply ng tatay. Sa verse 24, ang sabi, immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. So, naniniwala siya na kayang pagalingin ni Jesus. Pero kinonfess niya. Sabi niya, help me to overcome my unbelief. Kasi tayo, naniniwala tayo, pero may unbelief pa tayo. Naniniwala ka, pero hindi ka naniniwala. Pero kung naniniwala ka, i-confess mo, Lord, tulungan mo ako na ma-overcome ko yung unbelief. Kasi ang gusto ng Lord, fully trust Him. Maniwala ka. Maniwala ka sa Kanya. Kasi naniniwala ka, pero hindi ka naniniwala. Di ba? Ganun tayo. Naniniwala tayo na mahal tayo ng Diyos, pero hindi ka naniniwala na mahal ka ng Diyos pag dumadating ka doon sa situation na mahirap. Amen? So, it's one thing to know the truth. Kailangan natin malaman yung katotohanan. Kahit minsan mahirap. Kaya, pinapadig sa atin yung salita po ng Diyos. Kailangan hindi ka lang ganyan, na konti lang ang alam mo. Dapat, habang tumatagal, lumalaki ang alam natin sa Panginoon. Yung faith natin. Kaya hindi ka na magpe-pray na, Lord, patawarin mo kami doon sa mga nagawa namin kasalanan noong bata pa ako. Pinatawad ka na ng Lord doon. Pero ngayon, Lord, kung may kasalanan ako ngayong oras na ito, speak to me. I-reveal mo sa akin kung ano yung mga bagay na hindi ko ginagawa. Hindi ko ginagawa para mag-glorify ka. Lord, i-confess mo yung unbelief mo sa Panginoon. Lord, natatakot ako. Pero kung ikaw lumalalim ka sa salita ng Diyos, yung takot mo mawawala. Eh minsan nga problema ng iba. Sasabihin mo, Lord, nahihirapan na po yung mga kapatid ko. Ikaw nagpe-pray ka, yung mga kapatid mo, pinagpe-pray mo na nahihirapan na. Diba? Paano mo nalamang nahihirapan sila? Kasi ikaw yun. Amen? Kung ano man ang hirap na nararanasan ng mga taga-dulos, Lord, palakasin mo sila. Bahala ka sa kanila. Amen po ba? So, pwede mong i-confess sa Diyos yung feelings mo and believe na hindi naka-align doon sa truth, doon sa Word of God. Ask God to overcome your unbelief. So, yung confession, nakakatulong po sa atin yan to humble ourselves and allows you to grow in trust. Magtiwala po tayo sa Panginoon. God wants to help. Lahat tayo, gusto tayong tulungan ng Panginoon. God wants to help you grow in faith. Amen?
Kung ang pananampalataya mo ngayon, ganito, kayang palakihin ng Panginoon yan. Sabi ng Bible, kahit kasing liit lang ng butil ng mustard, di ba? Kahit kasing liit lang ng butil ng mustard, ng mustasa, ang ating pananampalataya, kaya mo, grabe, sasabihin mo sa bundok, bundok, umalis ka dyan. Grabe, no, ang bundok maguguho, aalis. Lahat ng sakit sa katawan natin, pag sinabi mo, pananampalataya ka, Lord, eto lang ang faith ko. Pero naniniwala ako sa'yo na kaya mo akong pagalingin. Ako ay gagaling. Alisin mo ako sa mga unbelief, Lord God. Meron po ba kayo natututunan? Pwede po tayong tumayo. Let us confess to the Lord yung mga unbelief natin. Naniniwala ka pero alam ko, Lord, aalisin mo ako sa ganun situation. Pero nagdududa ka. Tatanungin mo pa ang Panginoon, Lord, kailan mo ako pagagalingin? Kailan mo ako aalisin sa situation na ganito? Alam nyo, may sinasabi sa inyo ang Lord. You need to hear the voice of God. Kailangan take time to listen to the Lord. Kung marinig mo talaga ang boses ng Panginoon, na merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon para ang buhay mo ay maayos. We need to do this. We need to obey. We need to listen. Yun ang sinasabi ng Lord. Gusto mong ayusin ang buhay mo. Ako naalala ko, no? Lagi sinasabi ng Panginoon, kung gusto mo ng kapayapaan, bago mapayapa ang lahat, may war muna. May gulo. Kasi hindi ka naman hihingi sa Lord ng kapayapaan kung walang gulo eh. Hindi ka naman hihingi sa Lord ng healing kung walang sakit. Hindi ka naman hihingi sa Lord ng pagbabago kung walang pangit sa situation mo. Amen? Kaya ngayon, maniwala tayo. Ano man ang situation sa buhay mo ngayon, kayang baguhin ng Lord dyan. Just believe. I-confess mo yung unbelief mo, Lord, natatakot ako eh. Hindi takot. Maniwala ka. Minsan nakakatakot maniwala. Nakakatakot sumunod sa Panginoon. Pero believe, may gagawin sa iyo ang Panginoon. Kaya alam nyo, nangangarap kami ni Pastor na ang dulos, ang mga ma-attend dito sa dulos, mababago ang buhay. Dahil sa salita po ng Diyos. Amen? Nangangarap kami ni Pastor na mag-i-increase ang numbers ng mga nagpe-pray. Hindi lang sa Zoom, kundi meron din prayer live sa bahay. Meron nagpe-pray without ceasing. Ang lahat ng mga taga-dulos. Hindi nyo masasabi ha, kapag lahat tayo nananalangin, bababa ang presensya ng Panginoon. Amen? Ang lahat ng gusto nating mangyari ay mangyayari dahil sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Pwede po lumapit dito yung mga nangangailangan po ng healing, yung mga nahihirapan sa buhay nila. Pero